ng La Naval de Manila, ang patrona ng Quezon City. Bagamat corny sa ating pandinig ang nasabing quotation, naisip ko ito dahil sa iniugnay niya ang rosaryo sa misteryo. Life is like a rosary full of mysteries. Ito'y isang kaugnayan na kadalasan ay hindi kaagad-agad nakikita ng karamihan sa atin. Palibhasay, kapag binabanggit natin ang rosaryo, ang unang naiisip ng karamihan ay yung mga prayer beads na ginagawang kwintas at accessories ng mga kabataan. Para sa iba naman, ang rosaryo ay ang paulit-ulit na pagdarasal ng mga Aba Ginoong Maria na para bagang sirang plaka. Nakalulungkot isipin na hindi na na-appreciate ng mga tao ang napakagandang panalangin ito dahil na rin siguro sa kababawan ng pagtingin natin dito. Lingid sa kaalaman ng marami, ang rosaryo ay isang napakalalim na debosyon at ang lalim nito ay natatagpuan sa kaugnayan ng rosaryo sa mga misteryo. Ano ba ang misteryo? Sa karamihan, ang misteryo ay kababalaghan, bagay na hindi naiintindihan, mind-boggling realities. At dahil hindi naiintindihan, ito'y kinatatakutan. Natatakot tayo sa mga bagay na nalilihim sa atin, sa mga bagay na hindi natin naiintindihan. Alam niyo, sa ating kapanahunan, may malaki tayong obsession sa pag-unawa. Kailangan kasing maintindihan natin ang lahat ng bagay. Sa sobrang kayabangan natin, akala natin na kaya nating malaman ang lahat ng bagay. At ang mga bagay na hindi maintindihan, well, pinagwawalang bahala lang natin at tinuturing na hindi mahalaga. Subalit, ang katotohanan ay ito. Hindi lahat ng bagay ay kaya ahukin ng ating isipan. Ang mga kaya maabot ng ating diwa ay yun lamang mga dumadaan sa ating pandama. Sabihin nun, kailangang makita, marinig, maamoy, malasaan o maramdaman natin ang isang bagay para ito'y makilala at maunawaan. At alam ng Diyos ang limitasyon ng ating pangunawa. Kaya para makilala natin ang Diyos na hindi nakikita, nagpakilala siya sa atin sa pamamagitan ng mga misteryo. Ano ang misteryo? Ang misteryo ay ang mga nakikitang bagay na nagpapamalas sa atin ng presensya ng mga di
nakikitang bagay. Dahil ang Diyos ay hindi natin nakikita, malamang hindi rin natin siya makikilala. At dahil sa limitasyon ng ating pangunawa, nagpakita tuloy ang Diyos sa pamamagitan ng pagkakatawang tao ng kanyang bugtong na anak. Kay Jesus, nakikita natin ang Diyos. Sa tinig ni Jesus, naririnig natin ang Diyos. Kaya si Jesus ang misteryo ng Diyos. Siya ang nakikitang larawan ng Diyos na di makikita. Sa pangangaral ni Jesus, kaya nga ang buhay ni Jesus ay puno ng mga misteryo. Sa pangangaral ni Jesus, nagsasalita sa atin ang Diyos. Sa mga ginagawa ni Jesus, kumikilos at gumagawa ang Diyos. Kaya kung nais natin makilala ang Diyos, kailangang makilala natin si Jesus. At ito ang misteryo na kaugnay ng Rosaryo. Ang paulit-ulit na panalangin ng Aba Ginoong Maria na sumasaliw sa pagdaan ng prayer beads sa ating mga daliri ay mga paraan upang ma-focus ang ating diwa at kalooban sa mga misteryo ng buhay ni Jesus. Mga misteryo ng tuwa, hapis, at luwalhati. Araw-araw, sa pagdarasal natin ng Rosaryo, pinagninilayan natin ang iba't ibang mga misteryo sa buhay ni Jesus. At sa pamagitan nito, unti-unting nakikilala natin si Jesus. Kaya sa ganitong paraan, mas lalo natin nakikilala ang Diyos na hindi natin nakikita. At sa pagninilay natin, ginagabayan tayo ng mahal na Birhen. Sa bawat misteryo ng Rosaryo na ating pinagninilayan, kwinikwentohan tayo ni Maria ng kanyang mga alaala ng kanyang anak. Para tayong mga batang paslit na umuupo sa paanan ni ina habang pinapakita niya sa atin ang mga photo album na alaala ng kanyang anak na si Jesus. Ang Rosaryo ay oras ng pakikipagtagpo kay Maria. Ang sabi nga ni Father Patrick Peyton, countless families the world over invite Mary to their homes through the family rosary. She comes and they sense her presence. They solve their problems because where Mary is present, there is Christ, her divine Son. At yun ang magandang tanong sa ating lahat dito. Iniimbitahan ba ninyo si Mama Mary sa inyong tahanan?
Nagdadasal ba ang inyong pamilya ng rosaryo araw-araw? You see, when the families pray the rosary, problems are solved because Mary is present. Kaya hindi ka magtataka kung bakit maraming mga pamilya ngayon hindi masolusyonan ang mga problema nila. Why? It is because they never invited Mary in their homes. Sa gabi, nanunood ang lahat ng telenovela. Hindi nagdarasal ng rosaryo. 15 minutos lamang ang rosaryo. Mas madami pang commercial ang napapanood nyo sa isang telenovela. Sa gabi, kanya-kanya kayong scroll sa mga screens ng gadgets ninyo. Ubos ang oras hanggang mapagod. Kaya, anong espiritu ang pumapasok sa inyong bahay? We do not pray the rosary because we think the family has no time to do it. And yet, we spend more time watching commercials. We spend more time watching TikTok. We spend more time watching YouTube. We do not pray the rosary. And so, Mary is never invited. And remember, where Mary is not invited, Jesus, her son, is also uninvited. Huwag natin mamalitin ang rosaryo dahil saksi ang kasaysayan sa kapangyarihan nito. Rosaryo ang naging sandata ni Santo Domingo laban sa mga ireheng Albigensians. Rosaryo rin ang dahilan ng pagkapanalo ng mga Kristiyano laban sa makapangyarihang Turko sa Battle of Lepanto. Rosaryo rin ang sikreto ng pagkapanalo ng mga Katolikong Pilipino laban sa pagsalakay ng mga Protestante taga-Olandes. Alam niyo, kung nagtagumpay ang mga taga-Olandes na sakupin ang Pilipinas at agawin tayo sa Espanya, malamang sa malamang, wala tayo dito. Malamang sa malamang, lahat tayo ay mga Protestante. Erehe. Nasa labas ng simbahang tinatag ni Jesucristo. Sa mga pagkakataong ito ng kasaysayan, paulit-ulit na napapatunayan sa atin na kung kailan tila wala ng pag-asa, kung kailan tiyak na ang pagkatalo, aba, bigla na lang darating ang nanay para isalba ka. History has again and again proven that when all is lost and when all is desperate, suddenly your mother appears to rescue you. Your mother appears to save you. The presence of Mary is a powerful presence, because wherever she is, Christ also is
there. And the mysteries of the Rosary lead us to the Mass, where the mysteries of salvation, the life, death, and resurrection of Jesus become truly present to us. The Rosary prepares us to encounter the sacred mystery in Mass. And after Mass, the Rosary extends the experience of that same sacred mystery. In the Rosary, Mary leads us to encounter Christ in the sacraments. Kaya mga minamahal kong kapatid, ibalik natin ang rosaryo sa pang-araw-araw na buhay ng ating mga pamilya. Muli nating buksan ang ating tahanan sa mahal na Birhen. Let us once again welcome Mary into our homes. Sapagkat anuman ang laban na ating hinaharap ngayon, kailangang hawakan natin ang mabisang sandata ng rosaryo. At sa paghawak natin sa rosaryo, kumakapit tayo sa kamay ng ating mahal na ina at reyna. Huwag kang bibitaw sa kanya dahil ipaglalaban kanya. At hindi susuko si Maria. Dadalhin kanya kay Kristo, ihahatid kanya sa kanyang bugtong na anak. O Mary, conceived without sin, Pray for us who are forced to you. we will now have the commission